Kamusta si Manong Ramon? Tanong niya pagkapasok pa lang ng mansyon. Nakita niyang inaayos na ni Tina ang mga gamit sa natamong sugat ng matanda. Nalagyan na po ng gamot, Ma'am Celine. Huwag po kayong mag-alala at hindi naman gaanong seryoso mga sugat ni Mang Ramon. Sagot ni Tina. Mabuti kung ganon. Narinig niyang sabi ng asawa. Hindi niya na malayang nasa likod na niya ito. Mabilis itong lumapit sa matanda. Manong Ramon, maraming salamat sa ginawa mo para sa asawa ko. Tinatanaw ko yun na isang utang na loob. Naku, bata ka, wala yun. Kulang pa yun sa lahat ng ginawa ng pamilya mo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, ay tsak na matagal na akong wala sa mundong to. Iba naman po ang ginawa ninyong pagtatanggol sa asawa ko. Pinatunayan niyo sa akin kung gaano kalaki ang puso niyo at hindi niyo hinayaan na masaktan ang pinakamamahal ko. Pagkasabi nito ay narinig niyang parang kiniliti si Tina at Len. Laging ganon ang dalawa sa tuwing magpapahayag ng pag-ibig ang asawa. Hindi ko alam ang iisipin ko kung hindi kayong kasama ng asawa ko sa mga oras na yun. Maraming salamat, Manong Ramon. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang kamay nito. Kung hindi sa inyo, hindi ako maglalakas loob na harapin. Hindi niya na ituloy. Ang lalaking yun, malakas na sabi ni Jackson. Kung sinaktan ka niya, ay hindi ko alam kung ano pang magagawa ko sa kanya. Halatang galit pa rin ito. Sweetie, saway niya rito. I'm sorry, my love. Agad nitong hinawakan siya sa bewang. Forgive me, please. Natawa siya kung paano pinaamong mukha nito. Para itong isang bata sa nagpapakyut nito. Okay. Saglit na tiningnan si Manong Ramon. Maiwan ko na po muna kayo. Sabi niya at tumango naman to. Humakbang na patungo sa hagdan. Hala sir, mukhang nagalit po yata si Ma'am Celine. Sabi ni Tina. May mali ba sa sinabi ko? Tanong niya. Bigla siyang iniwan ng asawa at mabilis na pumanik ito sa kanilang silid. Sa tingin ko sir, gusto lang maglambing ni Madam. Nakangiting sabi ng matanda. Ganun po ba yun, Manong Ramon? Muli niyang tanong. Nagtaka pa siya nang marinig ang mahinang bungisngis ni Tina at Len. Aakyatin ko po muna para alamin kung bakit. Aniya, take your time sir. Halos sabay na sabi ng mga kasambahay. Halos takbuhin niyang hagdan. Kung totoo ngang gusto lang maglambing ng asawa, ay bakit parang may iba sa boses nito? Hindi niya mabuksan ang pinto. Ilang beses na siyang kumakatok at tinawag ang asawa, ngunit hindi pa rin ito binubuksan. Kinailangan pa niyang kunin ng duplicate key na itinago niya sa fitness room. Nang mabuksan ang pinto ay hindi agad nakita ito. Bawat sulok ng silid ay tiningnan niyang mabuti. Hindi niya gustong isipin na mula sa silid nila ay maaari itong dukutin pa ng kahit na sino. Tiyak na masisiraan na siya ng ulo sa kakaisip. Celine, asan ka? Palabas na sana siyang muli ng silid upang humingi ng tulong sa mga kasama sa tauhan niya. Hey, sweetie, bakit ka sumisigaw dyan? Nakasuot ito ng roba habang pinupunasan ang basang buhok ng maliit na towel. My wife, pinakaba mo naman ako. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sorry sweetie, hindi ko sinasadyang mailak ang pinto. Sabi nito sa isang makahulugang tingin. Sinuri niyang mabuti ito at napansin ng kaakit-akit nitong ngiti. Anong klaseng ngiti yan? What do you think? Tanong nito at bahagya pang kinagat ang iba pang labi nito. Oh, you mean, tinaasan niya ang kilay ang asawa. Why didn't you tell me? Sinapu nitong mukha niya. Hindi na sana ako nag-isip pa ng kung ano-ano kanina. I'll wait you here. Get a shower first. No, I'll punish you for getting me nervous. Oh, what kind of punishment is it? A punishment of love. Really?
I can't wait. Matapos ang insidente ay napagpasyahan nilang magtungo sa old house. Nais ng kanyang asawa na pansamantala niyang makalimutan ang mga nangyari na sa totoo lang ay talagang kinatatakutan nito. Pababa na siya na makitang kinakausap nito sina Len at Tina habang inaayos naman ni Manong Ramon ang mga gamit nila sa loob ng sasakyan. Napansin siya agad nito at mabilis na inabot ang kanyang kamay. Para siyang isang prinsesa na hinintay ng kanyang prinsipe upang maalalayan. Nang tuluyan siyang makababa ay hinapit siya nito sa bewang habang patuloy ito sa sinasabi sa dalawang kasambay. Hindi naman maitago ang kilig sa mga mukha ng mga kausap nito. "Ingat po kayo, Ma'am and Sir," sabay na sabi ng dalawa. "Salamat, Tina at Len," sagot niya. "Kayo na munang bahala rito, aalis na kami." Sabi naman ng asawa niya na kahit sa paglalakad ay tila ayaw nitong mahiwalay sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. "You first, my wife," sabi nito nang buksan ang pinto ng sasakyan. "Thanks, sweetie," tugon niya. "Wait, hindi itong sasakyan na pinaglalagyan ni Manong Ramon ng gamit natin." "It's okay, Mrs. Anderson. Dadalhin pa rin naman ni Manong Ramon ang mga gamit sa old house," sagot nito. "Sinong magmamaneho nito?" "Relax, isa sa bodyguard kong bahala riyan. Just stay here with me and everything will be fine." "Okay," sabi niya. "Good morning, Madam and Mr. Anderson," bati ng dalawang bodyguards na pumasok sa sasakyan. "Good morning," tugon niya. "To the old house, please," sabi ng asawa niya at may pinindot sa gilid ng upuan. Maya-maya pa'y may biglang humarang na bumaba. "Anong ibig sabihin niyan, Mr. Anderson?" Salubong ang mga kilay na tanong niya sa asawa. "It's called privacy, my wife." Nakangiti ito sa kanya. "Yeah, I know. What I mean is, nilamon na ng kanyang sasabihin ng mga halik na iginagawad sa kanyang asawa. Maingat siyang inhiga nito. "You can continue what you wanted to do last night." Isang nakakaakit na ngiti ang ipinamalas nito. "Ano?" Pinanlakihan niya ito ng mga mata. "Don't worry, walang makakarinig sa atin." Kumindat pa ito. "Jackson, ano na lang sasabihin ng mom and dad mo?" "Okay, I'll understand." Umupo na ito ng tuwid. "Come here." Tawag niya rito. "I'll behave, I promise." Pumikit ito. "I really need your kisses, sweetie." Agad na nagmulat ito ng mga mata at mabilis siyang siniil ng halik. Pagkababa pa lang ng sasakyan ay namataan niya agad ang naghihintay na si Dylan, katabi ang mga magulang nito. Ang ina ng asawa ay hawig na hawig ng nakababatan niyang kapatid, samantalang mas nakuha ng asawa ang pisikal na kaanyuan ng ama nito. Parehong nakangiti nang makita sila. Nagmano siya sa mga ito. "Welcome, mga anak." Unang lumapit ang ginang at agad siyang niyakap ng mahigpit. "Are you really my son's wife?" May pananabik sa boses nito. Nakangiti siyang tumango. "Mom, don't forget that I'm still your son," sabi ng asawa. "Oh, mukhang nagsiselos ang anak ko." Binalingan nitong asawa. "Come here, give your mommy a kiss." Natutuwa siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Hindi rin siya hiniwalayan ng asawa hanggat makapasok sa loob ng old house. Isang makalumang bahay iyon, ngunit mga antigong mga kagamitan. Nakakamangha na napanatili nito ang kagandahan ng buong kabahayan. Marahil napakaalaga ng kanyang mga in-laws. Sa hapagkainan sila dumiretso, kaya pala hindi na nag-abala pang kumain ng umagahan ng asawa, ay naghanda pala ang mommy niya sa kanilang pagdating. Ipinaghila siya ng upuan ng asawa. "So, kailan ang formal na kasalan?" Tanong ng daddy ng asawa niya. Wala pang exact date pero siguro right after her taping,"
Sagot ni Jackson. Huwag niyo nang patagalin pa mga anak. I really wanted to see may apos. Agad silang nagkatinginan na mag-asawa. Mom, don't pressure Kuya Jackson and Ate Celine. Bago pa lamang sila nagsasama. Singit ni Dylan. Dear, napakabata pa natin para magkaapo. Let them enjoy their time being husband and wife. Just like ours. Sabi naman ng daddy nila. Okay, gusto ko rin magkaroon ng time for my daughter-in-law. Ngumiti ito sa kanya. I hope makapag-banding tayo. Sure po. Maagap niyang sagot. Call me like your own mother, anak. Sabi nito. Sure, ma'am. Okay, let's eat. Inihanda yan lahat ng mami ninyo. Sobrang na-miss niya ang dalawa niyang anak at syempre, excited siya na makitang panibagong bahagi ng ating pamilya. Thanks, Mom and Dad, for doing this for us. Hinawakan ni Jackson ang kamay niya. We really appreciated it. Okay, enough being cheesy, anak. Alam ko naman na kahit ka sa akin nakatingin, ay nasa asawa mo ang buong mong atensyon. Natawa si Dylan at ang daddy nila. Mom, you really are a good cook. Oh, don't change the topic, son. Huling-huli ka na. Muli sila nagkatawa ng lahat. Labis ang sayang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Isang bagong pamilya na buong-buo siyang tinanggap nang hindi na kailangan pang malaman pa ang kanyang nakaraan. Walang halong paghuhusga at tanging ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang tunay na pamilya ang nangingibabaw sa samahan ng pamilya ng kanyang asawa. Totoong hindi siya pinabayaan ng nasa itaas dahil sa kabila ng lahat ng mga di magagandang nangyari sa kanyang buhay ay binayaan siya ng isang pamilyang muling bubuo ng kanyang pagkatao. Gusto mo bang subukan itong ensaladang talong? Huwag ka mag-diet, you're very slim. Sabi sa kanya ng mother-in-law niya. Jackson, mukhang hindi mo naman naaalagaan na mabuti si Celine. Mom, si Jackson. Actually, ma'am, siya po ang laging nag-aasikaso sa akin. Hindi lang po talaga ako tabain. Sabi niya. Mabuti naman kung ganun. Just tell me kapag pinabayaan ka ng anak kong yan. Kukunin kita agad sa mansyon niya at ako ang mag-aalaga sa'yo dito sa aming old house. Don't worry, ma'am. Saksi ako kung paano bini-baby ni Kuya Jackson si Ate Celine. Sabad naman ni Dylan. He will always drop what he's doing when it comes to his wife. Kinindatan nitong kapatid. Of course naman, Jackson is a real Anderson at wala sa lahi natin ang hindi marunong mag-alaga ng ating iniibig. Sabi ng father-in-law niya. Naniniwala na ako because your dad says so. Siya naman ang kinindatan ng mami nila. Anyway, let's enjoy the food. Samahan mo muna si Celine sa silid niyo sa itaas. Sabi na kanyang mother-in-law matapos silang kumain. Bumaba rin kayo agad para mailibot mo siya sa ating pinagmamalaking tahanan. Hinawakan siya sa kamay ng biyanan. Ipahahanda ko muna ang mga kakailanganin sa tanghalian, anak. Tumango siya. Hala, sige na. Mamaya dun tayo sa lanay. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga halaman na ginawa kong disenyo. Okay po, ma'am. Nakangiti niyang sagot. Jackson, take care my daughter-in-law. Bili nito sa asawa niya. Yes, mom. Maagap na sagot naman ni Jackson. Hawak kamay nilang tinungo ang silid na sinasabi ng kanyang butihing mother-in-law. Sobrang namangha siya sa ganda at ayos nito. Tipong ang gaan sa pakiramdam na mapagsamyo ang sariwang hangin. Peaceful ika nga. Kabaliktaran ito ng modernong silid nila sa kanilang mansyon. Lahat ng gamit ay antigo rin at di mahalatang dekada na ang itinagal nito. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kanya ng asawa habang isinasara nitong pinto. Are you kidding? I love it. Sagot niya. Para akong nasa museum dahil sa mga antiques niyong kagamitan. Sabi pa niya. Mahilig talaga si ma'am sa mga makalumang bagay kaya pinahalagaan niya ng husto mga yan. Si dad naman nahawa kung paano mahalin ni ma'am ang mga namana pa niya sa mga lolo at lola ko. Ang galing naman. Lumapit siya sa bintana. Napakasariwa pa ng hangin. I feel like kailangan ko na magpagawa ng isang tulad nito. Sabi ng asawa. Nilingon niya ito. Anong
mong sabihin? Para may matatawag tayong sa atin, I'll build a house just like this. Hindi na kailangan magtatampo ang mommy kasi baka isipin niya na pinagpapalit na natin ang old house. Pero, not now, sweetie. Maybe in the future. Muli siyang bumaling sa tanawin na natatanaw sa bintana. Napahawak siya ng mahigpit sa mga kamay na pumalibot sa bewang niya habang paulit-ulit na hinahagkan ng asawa ang buhok niya. I better tangle with you anywhere as long as you're happy. Sa sinabi nito ay nilingon niya ito upang magtagpo lamang ka ng mga labi. Tinugod niya ito ng pantay na init na tila tutupok sa kanyang buong katawan. I can't get tired kissing you like this. Sabi pa nito matapos ang pinagsaluhang halik. Lalo pang humigpit ang yakap nito nang muling bumaba ang mukha nito sa kanya. Tunog ng mobile phone ang nakapagpahiwalay ng kanilang mga labi. Napapikit siya nang haggan siya sa noo ng asawa. Napangiti naman siya. Ibig sabihin ay pinahihintulutan siya nitong sagutin ang tawag sa kanyang mobile phone. Kinuha niya ito sa loob ng maliit na sling bag at biglang natigilan nang makita ang pangalan ng sariling ina sa screen. Saglit siyang napatingin sa asawa bago ito pinindot ang answer button. Hello? Celine, anak? Mabuti't sinagot mong tawag ko. Bakit po kayo napatawag? Kahit na alam niyang marami itong inilihim sa kanya, ay ina niya pa rin ito. Ibibigay niyang respeto na nararapat para rito. Alam mo ba na nasa ospital ngayon ang lolo mo? Inatake siya sa puso nung puntahan niya sa presinto si Almira. Sabi nito, Anak, naririnig mo ba ako? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Sinabi sa akin ng kapatid mo na ikaw lang makakatulong sa kanya. Patawarin mo na siya, Celine. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gustong malaman ang buong katotohanan. Willing na akong sabihin sa iyong lahat. Pag-iisipan ko po. Yun lamang nasabi niya. Marami akong pagkakamali sa buhay ko, anak, at gusto kong maitama ang lahat. Sana ay matulungan mo kong makabangong muli. Unting-unti nang bumabagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Hintayin niyo na lang po ang tawag ko. Iyon ang huli niyang sinabi at pinindot na ang end call button. Napaupo siya sa silid ng kama, sabay ng paglandas ng mga luha sa kanyang mukha. Agad naman itong napansin ni Jackson kung kaya't mabilis na nilapitan siya nito. Hey, what's wrong? Sinong kausap mo? Mommy ko. Niyakap niyang asawa. Gusto niyang magpakalunod sa mga bisig nito habang patuloy sa paghulagpos ang nararamdaman niyang kalungkutan. Just cry all you want. Sabi pa ng asawa niya. Aminin man niya o hindi, sobrang inggit ang nararamdaman niya sa kapatid dahil ang ina niya mismo ang humingi ng tulong mula sa kanya upang makalabas ito ng kulungan. Wala itong kaalam-alam sa takot na dinanas niya sa mga kamay mismo ng kapatid. Pero bakit parang hindi niya magawang tanggihan ang hiling nito? Dahil ba sa itong nagluwal sa kanya na kahit malaki ang pagkukulang nito sa kanya ay mananatili ito ang kanyang ina. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya sa ginagawang paghalik-halik ng asawa sa buong mukha niya. Tinutulungan siya nitong maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman na tila baliwala na rito kung basang-basa na ang pang-itaas na damit dahil sa mga luha niya. It will be fine. Nandito lang ako. Don't worry. Sabi ni Jackson. I know how you feels and I really understand it. Ano man ang maging desisyon mo, ay susuportahan ko. Gagawin ko ang lahat within my power para maging masaya ka lang, mahal ko. Sa sinabi nito, ay sabay niyang ibinuhos ang lahat ng alinlangan niya, pati ang sakit, lungkot at nararamdaman niyang sama ng loob. I love you. I love you, my wife.
Paulit-ulit na sabi ni Jackson. From now on, lahat ng nararamdaman mo ay gusto kong maramdaman. Please, share it to me dahil tayo ay iisa lamang. Ipinikit na lamang niyang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng di magandang nangyari sa kanyang buhay, ay may nag-iisang tao na handang umunawa at magsakripisyo para lamang sa kanya. Ang taong bubuo ng kanyang pagkatao.